Kamusta mga ka-literature? Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga makatang Pilipino na may malalim na ambag sa ating panitikan. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Una sa lahat, kilalanin natin si Christian Sendon Cordero, isang makata, manunulat at tagasalin mula sa Bicol. Kilala siya sa kanyang mga akdang tumatalakay sa identidad at kultura ng mga Bicolano. Isa siya sa mga kinatawan ng Pilipinas sa International Writing Program ng University of Iowa at tumanggap ng C-Write Award. Kabilang sa kanyang mga akda, ang Kantitos, Apat na Boses, Pusa Anon, Mga Tula, at Bicol Scene. Pagsasalin ng Panitikang Bicol. Isang mahalagang akda ni Cordero ay ang Lingaw, isang koleksyon ng tula na tumatalakay sa pagkawala, alaala, at identidad. Ngayon, sumunod naman ay si Abdon M. Balde Jr., isang kilalang makata at manunulat mula sa Bicol na sumusulat sa Filipino, Bicol at Ingles. Itinanghal siyang Outstanding Bicolano Artist sa Literary Arts noong 2009 at naging Poet Laureate ng Albay noong 2012. Siya rin ay kasalukuyang konsehal ng Lupon sa Wika, miyembro ng National Commission for Culture and the Arts, at direktor ng Union ng mga manunulat sa Pilipinas. Ilan sa kanyang mga akdang pinarangalan ng National Book Awards ay ang Mayon, Hunyango sa Bato, at Calvary Road. Ang Mayon ay isang tula na nagpapakita ng kagandahan, kasaysayan, at kahalagahan ng Bulkang Mayon sa Albay. At ngayon naman, makikilala natin ang tinaguriang ama ng panitikan ng Ilocano, si Pedro Bucaneg. Siya ang may akda ng Biag ni Lamang, ang kauna-unahang epikong Ilocano na naisulat at naitala sa anyo ng kasulatan. Kilala rin siya sa pagsusulat ng Arte de Lengua Iloca, ang kauna-unahang aklat ng gramatika ng Ilocano, na isinulat kasama si Fr. Francisco Lopez. Ang Biag ni Lamang ay isang epiko na naglalarawan ng buhay at kabayanihan ng isang bayaning Ilocano. Susunod naman ay si Isabelo de los Reyes, tinaguriang ama ng sosyalismong Pilipino. Kilala siya sa kanyang mga akdang tumutuligsa sa mga kasamaan ng pamumunong Espanyol at nagsusulong ng reforma. Siya ang nagtatag ng unang unyon ng manggagawa at unang independenteng katolikong simbahan sa Pilipinas. Kabilang sa kanyang mga akda ang Ilocandia, 1887, Historia de Filipinas, 1889, at Historia de Ilocos, 1890, na nagbigay sa kanya ng pagkilala bilang isang scholar. Ang Ilocandia ay tumatalakay sa kultura, tradisyon, at kasaysayan ng mga Ilocano. At ang pinakahuli ay si Juan Crisostomo Cabala Soto o Crisot, isang makata, dramatista, at tinaguriang ama ng panitikan ng Pampango. Sumulat siya ng mga tula, dula, sarswelas, at sanaysay, kabilang ang mga kilalang akdang Alas Dios, Lidia, Delia, Imis, Patupats, at Malaya. Isinalim din niya ang mga akdang Kastila sa Pampango at naging kontributor sa pahayagang La Independencia. Ang Alang Diyos ay isang tula na tumatalakay sa espiritualidad ng mga Pilipino na naglalaman ng mga tanong tungkol sa presensya ng Diyos sa mga panahon ng pagsubok at pagdurusa. Yun lamang ang ating pag-uusapan ngayon. Kay galing ng mga Pilipino, di ba? Malay mo, isa ka na sa magiging susunod na kilalang makata sa Pilipinas. Sana ay natuto kayo at nakilala ang mga magagaling na makata mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.